Okay, so next step naman natin is mag-input ng sales. So, first is, need nyo lagay yung date. So, double click nyo lang para mag-show yung date picker. So, let's say today. Then, i-input nyo yung order number. So, kunyari, yan yung order number niya. Then, yung customer name or username ng bumili sa inyo. Then, yung item. So, since nakapag-input na tayo sa product master, lahat ng in-input yung item sa product master, mag-show up dito sa item, sa drop-down list ng item. So, wala na kayong kailangan galawin dito. Magsa-select na lang kayo. And in case na marami kayong items na naka-input sa product master, so, mahaba to. Pwede nyo siyang i-type. So, let's say, item 1. Yan, mag-show up siya dyan. So, click nyo lang yon. Okay? And then, yung mga naka-highlight na parts, hindi nyo na siya kailangan edit kasi may formula na yan. And then, ang next na kailangan nyo i-fill out is yung quantity. So, let's say, dalawa yung kinuha niya. So, ito yung unit price and then ito yung total amount. So, need nyo ilagay yung platform, kunyari, TikTok. So, dyan siya bumili. And then, naglagay din ako dito ng cost ng item na yon and then yung total cost niya, 200. Okay? So, kunyari, multiple item yung kinuha ni Sheila. Ayan. So, pwede nyo siyang i-paste na lang since, baguhin lang natin tong date. Dapat same date, same order number and customer name. So, kunyari, sinabay niya sa checkout yung tong item na to. So, for example lang ha, multiple item siya. So, 2. Then, of course, TikTok pa rin. So, yan. So, since na-input nyo na yung sales dito, next yung pupuntahan is yung accounts. Dito sa accounts, lahat ng in-input nyo sa sales sheet lalabas dito. Alright? So, ito, yung example ko nung una. So, kung mapapansin nyo, naka-highlight siya ng blue. Dahil sa shipment status niya. So, pakita ko sa inyo mamaya. So, ito yung in-input natin na example. Lakayan natin para makita nyo. Ayan, ito yung in-input nating sample. So, Sheila, TikTok, and then yung transaction fee, lalabas na rin dito. So, 2.30%. So, example lang to. Ayan. So, ayan. So, lalabas din dito yung subtotal nung in-avail ni Sheila under this order number or order ID. Then, transaction amount. Teka. Ayan. So, yung transaction amount, teka, kulang to. Transaction fee amount dapat to. Ayan. Transaction fee amount na 25.76. So, ito yung 2.30%. So, kung mapapansin nyo, naka-highlight to. So, ayan, may nilagay na ako ng note dyan. Do not edit, do not edit. Kasi may formula na yan. So, protect ko lang yung cell para hindi na siya magalaw. So, ayan. Ang ginawa ko, if ever man na may mapindot kayo dyan, may lalabas na warning or heads up, i-cancel nyo lang siya para hindi siya ma-edit. Pag in-okay nyo yan, mag-e-edit siya. So, dapat ika-cancel mo siya. So, yung mga white parts, ito ang i-edit nyo. So, ayan, may nilagay ko na pwede nyo siyang ma-edit. So, kung may shipping fee, ilagay nyo, for example, 50. Then, if may other fees na hindi kasama, if may other fees aside from transaction fee, dito nyo siya ilalagay under other fees. So, if wala, i-zero nyo lang. So, ito yung total deduction niya, 75.76. Alright. And then, ito yung total amount. Alright. And then, sa mode of payment, may option din, may drop down din. Pwede nyo siya baguhin dito sa settings. So, lagay ko pala, accounts, MOP.
Ayan. So, pwede kayo mag-add dyan. So, let's say, binayaran niya ng GCash. Ayan. So, ito yung sinasabi ko kanina. So, mag-iiba yung color ng row nyo depending on the shipment status. So, pag pick up, color blue siya. Okay. And then, for example, pag ship, ayan, mag-yellow siya. And then, napansin nyo dito sa may upper left side, may kita nyo rin kung ilan yung count ng pick up, ilan yung count ng ship, delivered, RTS loss, at saka cancel. So, pag delivered, green. Then, pag RTS, yan, loss, then cancel. So, again, pwede nyo itong mabago under sa settings, shipment status. Okay? So, yan. Let's say, kunyari, ship na siya. Then, ilalagay nyo dito yung date delivered. So, kunyari, na-deliver siya ng Saturday. So, dapat dito, I'm not sure if same sa ibang platform, but ang pagkakatanda ko sa TikTok, 7 days ata ang settlement nila. So, 7 days ko lang din to. So, March 24, papasok sa inyo yung payment from TikTok. So, ayan. So, ganun lang kadali mag-input ng sales. And, naglagay din ako ng customer invoice. Ayan siya. So, dito sa customer invoice, makita yung items, name ng customer, yung date, and then, ayan, yung drop down, nung shipping fee, subtotal amount, transaction fee, total deduction, then total amount. Just in case na kailanganin nyo lang. So, ito, wala kayong i-edit dito, except dito sa order ID. Ayan. Kasi, dito sa order ID nyo, isa-select. For example, gusto nyo makuha yung invoice nitong order ID number na to. So, ito yung in-input natin kanina sa TikTok. So, ito siya. Okay. So, subtotal, 1,120, shipping fee, transaction fee. So, naka-automated na siya. Alright. So, if ever kulang to, actually mahaba to. Hinide ko lang yung mga rows. So, okay nyo lang to. Yan. Kasi, i-show nyo lang naman yung, i-unhide nyo lang naman yung naka-hide na rows. So, yan. Ganyan siya kahaba. So, if ever naman sobrang haba, pwede nyo siyang iksian. I-highlight nyo lang yung row up to, i-highlight nyo lang yung row up to dito. Then, right click. Then, hide rows. Then, okay nyo lang yan. So, ayan siya. Okay? And then, pwede nyo siyang i-print. Click nyo lang tong print icon dito sa top left side. Or, pwede kayo mag-shortcut ng Control P. Okay? So, kung napapansin nyo, hindi siya kasya dun sa A4 size na papel. A4 size kasi siya. So, actually, pwede nyo siyang baguhin ng size. So, it's up to you. So, kayo na lang bahala magbago. So, pwede nyo siyang ma-adjust dito until na magkasya na siya. So, parang ito na yung pinaka-okay. Height. Portrait. Oo, pang landscape siya. So, I'm not sure with other format, paper size, kung uubra siya. So, explore nyo na lang. But, dito sa example ko, nagkasya siya sa letter landscape. Then, normal 100%. Okay? So, i-next nyo lang yan para ma-print siya. Okay? So, ganun lang siya kadali gamitin sa sales, accounts, and customer invoice.